Sa isang liblib at payapang baryo kung saan ang mga tao ay namumuhay ng simple at tahimik, nakatira si Jason. Siya ay binata, gwapo, matipuno at kilala ng lahat bilang isa sa mga pinakasikat na kabataan sa kanilang lugar. Ngunit sa likod ng kanyang magandang anyo ay nakatago ang isang napakasamang ugali. Si Jason ay isang matinding babaero. Ang dami niyang babaeng niloko, pinaasa at pinaiyak na hindi na mabilang. Para sa kanya, ang mga babae ay parang mga laruan lamang. Kinukuha kapag gusto niya, ginagamit kapag kailangan, at itinatapon at iniiwan kapag siya ay nagsawa na. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng iba, lalo na ng mga babaeng niloloko niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang sariling kasiyahan at ang pagyayabang niya sa kanyang mga barkada tungkol sa dami ng kanyang mga naging karelasyon. Isang araw, nagkaroon ng bagong lipat sa kanilang baryo. Ang pamilya na binubuo lamang ng ina at ng kanyang nag-iisang anak na babae. Sila ay tahimik, hindi mahilig makipagkaibigan at tila umiiwas sa atensyon ng mga tao. Ang anak na babae ay ang dalagang si Valerie. Sa unang pagkakataon na nakita siya ng mga tao, napahanga ang lahat. Si Valerie ay ubod ng ganda. Mayroon siyang makinis na balat na parang gatas, mahabang buhok na itim at makintab, at mga mata na malalim at tila nakakakita ng lahat ng iyong lihim. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, siya ay napakamahiyain, sadyang tahimik at halos walang kaibigan. Kapag siya ay naglalakad sa daan, palaging nakayoko ang kanyang muka. At kapag may sino mang lalaki ang sumubok lumapit o makipag-usap, agad siyang iiwas at lalayo na parang may kinatatakutan. Ang kanyang ina naman ay isang babaeng matanda ng seryoso ang tingin at ang mga mata ay matalim at tila tumatagos sa iyong kaluluwa. Ang sabi-sabi ng mga kapitbahay ay galing sila sa malayong probinsya, ngunit wala nang ibang detalye na alam ang sino man. Isang hapon, habang nakatambay sina Jason at ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita nila si Valerie na naglalakad pa uwi galing sa ilog na may pasan na banga ng tubig. Sino ba yan? Bulong ng isa sa mga kaibigan ni Jason habang nakatitig kay Valerie. Hindi ko akalain na may ganun pala kaganda dito sa atin. Bagong lipat lang ba? Tumawa ang isa pa. Oo, Valerie daw ang pangalan niya ni. Pero sayang lang, napakamahiyain. Ang hirap lapitan, parang hindi siya tao kung tumingin, parang estatwa lang. Napangisi si Jason, tumayo siya at inayos ang kanyang suot na damit. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa masamang balak. Mahiyain? Wala namang babaeng hindi mapapaibig sa akin eh. Kilala niyo ako, 'di ba? Lahat ng babae na gusto ko, nakukuha ko. Lumapit ang kanyang matalik na kaibigan at bumulong ng may pang-aasar. Talaga ba, Jason? Kung ang babaeng yan, tingin mo ba kaya mo siyang mapasagot? Sabi kasi nila kahit sinong lalaki ay nabigo ng sumubok lumapit sa kanya. Sobrang mailap daw yan eh. Tumaas ang kilay ni Jason, ang kanyang pagmamalaki ay nasagi. Hamon ba yan? Huwag niyo akong subukan, dahil kapag ginusto ko, kahit sinong babae ay mahuhulog sa akin. Nagkatinginan na magkakaibigan at sabay-sabay na tumawa. Sige, kung ganyan ang lakas ng loob mo, tataya kami. Tataya kami na hindi mo siya mapapasagot kahit kailan. Pero, kung mapapasagot mo siya, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng naipon namin. Pero tatandaan mo ang kasunduan natin. Kapag napaibig mo na siya at naging syota mo na, kailangan mong iwan siya agad, paglaro ng damdamin, at ipahiya siya sa harap ng lahat dito sa baryo. Gagawin mo siyang halimbawa na walang makakatanggi sa galing mo. Hindi man lang nagdalawang isip si Jason. Inilahad niya ang kanyang kamay at nakipagkamay. Sige, tapos na ang usapan. Mapapasagot ko siya. At kapag nakuha ko na ang gusto ko, iiwan ko siya na mas masakit pa kaysa sa mga nauna kong babae. Ipapakita ko sa inyo na para sa akin, isa lang siyang laro ang babae. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang masamang plano ni Jason. Dahil nakita niya kung gaano kahirap lapitan at paibigin si Valerie, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galing at kasinungalingan. Bawat umaga ay nag-aabang siya sa dadaanan nito. Nagbibigay siya ng mga bulaklak, mga matatamis na prutas at mga regalo na kahit saan ay mahirap hanapin. Tuwing makakausap niya ito, puno ng lambing at pagmamahal ang kanyang mga salita, mga salitang gawa-gawa lamang at walang katotohanan.
Sinasabi niya na siya ay nabihag agad sa ganda nito, na handa siyang gawin ng lahat para lang mapansin, at handa siyang maghintay ng mahabang panahon para lang magkaroon ng puwang sa puso ni Valerie. Dahil sa likas na pagiging mahiyain at maingat, laging iniiwasan ni Valerie ang mga paunlak ni Jason. Lagi siyang tumatanggi at lumalayo. Alam ng dalaga na hindi siya dapat magtiwala agad, lalo na at bagong lipat lamang sila at hindi pa lubusang kilala ang mga tao doon. Ngunit habang tumatagal, hindi matibay ang harang ni Valerie. Nakikita niya ang katatagan ni Jason. Nakikita niya ang pagsunod-sunod nito kahit saan siya magpunta. Naririnig niya ang mga pangako na puno ng init at pangarap. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Valerie na may isang tao na handang magmahal sa kanya at tanggapin siya ng buo. Ang kanyang pagiging mag-isa at laging pag-iwas ay unti-unting napapalitan ng kakaibang kaba at saya sa tuwing makikita niya ang binata. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ng ina ni Valerie ang lahat ng ito. Ang matandang babae ay laging nakabantay at alam niya ang bawat kilos at galaw ni Jason. Isang gabi, tinawag niya ang kanyang anak at seryoso siyang hinarap sa loob ng kanilang maliit at madilim na bahay. Ang mukha ng ina ay malungkot ngunit puno ng babala. "Valerie, anak." Panimula ng ina, ang boses ay mababa at malalim. "Nakikita ko at nalalaman ko ang lahat ng ginagawa ng binatang iyan na si Jason. Nalalaman ko ang kanyang mga balak at ang kanyang tunay na ugali. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Huwag mong hahayaang mahulog ang iyong puso sa kanya." Nagulat si Valerie at yumuko. "Ngunit ina, mabait naman po siya. Mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Sinasabi niya na ako ang kanyang mahal." Malakas na umugong ang boses ng ina at ang hangin sa loob ng bahay ay tila biglang lumamig. Mabait? Ang kabaitan niya ay parang bulaklak na maganda sa paningin ngunit puno ng lason sa loob. Ang binatang iyan ay isa sa mga pinakamasamang lalaki na nakatapak sa lupang ito. Ang dami niyang babaeng sinira at niloko na parang damo sa damuhan. Ang kanyang hangarin sa iyo ay hindi pagmamahal, kundi isang masamang laro lamang. Lumapit ang ina at hinawakan ng mahigpit ang balikat ng anak. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Alam mo kung bakit tayo napilitang umalis sa dati nating tirahan. Valerie, alam mo kung bakit tayo napapaloy at palipat-lipat ng tirahan. Dahil sa mga taong katulad niya. Mga taong walang takot sa Diyos, walang respeto sa damdamin ng iba at handang manakit para lang sa sarili nilang kaligayahan. At alam mo rin kung ano ang kaya kong gawin para sa'yo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang tanging yaman at dahilan ng aking pag-iral. At kapag may sino mang gumawa ng masama sa'yo, kapag sino mang tao ang umapi o nagdulot ng luha sa iyong mga mata, ang buhay niya ay babawiin ko at parurusahan ko sa paraang higit pa sa kamatayan. Huwag mo kong pilitin na gamitin ang kapangyarihang itinago ko na lamang sana. Huwag kang makikipaghalubilo kay Jason. Dahil kung gagawin mo, darating ang gulo at darating ang matinding kapahamakan." Napalunok si Valerie at natakot sa seryosong salita ng kanyang ina. Alam niya kung sino ang kanyang ina. Alam niya ang katotohanan. Ang kanyang ina ay hindi lamang simpleng matanda. Ang kanyang ina ay kilala at kinatatakutan sa kanilang dating bayan bilang isa sa pinakamalakas at pinakamakapangyarihang mambabarang. Mabait ito at mapagkalinga. At hindi kailanman nananakit ng kapwa ng walang dahilan. Ngunit kapag ang kanyang anak ay naagrabyado o nasaktan, siya ay nagiging halimaw na walang takot pumatay at umubos ng buhay. Ang kanyang mga sumpa ay walang lunas at ang kanyang mga parusa ay puno ng sakit at pagdurusa na tumatagal ng mahabang panahon bago tuluyang kumawala ang kaluluwa mula sa katawan. Sa kabila ng babala, sa kabila ng takot at sa kabila ng alam niyang panganib, ang puso ni Valerie ay hindi na niya mapigilan. Ang mga matatamis na salita, ang walang humpay na paghahabol at ang pakiramdam na siya ay mahalaga at minamahal ay mas nanaig kaysa sa takot. Naniniwala si Valerie na iba si Jason. Naniniwala si Valerie na maaaring magbago ang lalaki para lamang sa kanya. Matigas ang kanyang naging pasya at nang muli siyang lapitan ni Jason at magtapat ng pag-ibig, sinagot na niya ito at tinanggap bilang kanyang kasintahan. Nang malaman nito ng ina, wala na siyang nasabi pa. Isang malalim na buntong hininga lamang ang kanyang iginante. At sa kanyang mga mata ay makikita ang lungkot na may kasamang kislap ng banta at puot. Alam na niya noon na darating ang araw na kailangan niyang kumilos. Ilang buwan ang lumipas, sa mga unang linggo,
Naging mabuti at mapagmahal si Jason. Ang kanyang mga yakap ay mainit, ang kanyang mga pangako ay matatag, at ang kanyang mga salita ay parang awit na nakabibighani. Si Valerie naman ay ibinigay ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang tiwala at ang kanyang buong puso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagkaroon ng kasintahan at akala niya ay ito na ang simula ng magandang buhay na lagi niyang inaasam. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang tunay na kulay at ugali ni Jason. Dahil nakuha na niya ang gusto niya at nasagot na siya ni Valerie, nawala na siya ng interes at sigla. Ang mga pagbisita ay nagiging madalang, ang mga salita ay nagiging maikli at minsan ay matatalim at masakit. Madalas ay hindi siya sumipot sa kanilang mga usapan at kapag magkasama sila ay tila naiinis at naiinip na siya. Madalas ding makita ni Valerie na kasama ni Jason ang kanyang mga kaibigan at iba pang babae. Tumatawa ng malakas at parang walang pakialam sa mundo. Ang matinding sakit at pagdududa ay gumuguhol sa isipan ni Valerie at ang pinakamasakit sa lahat, isang araw, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa bukid, nadaanan niya ang paboritong tambayan ng mga lalaki. Doon, sa likod ng malalagong puno, narinig niya ang mga boses na pamilyar sa kanya. Ang boses ni Jason. Ha ha ha, sabi ko naman sa inyo, kaya ko yan. Tignan nyo, ngayon ay akin na siya. Napakadali lang pala. Kahit pa sobrang ilap at mahiyain, ang lakas lang talaga ng ganda ko at ng mga salita ko. Sabi ni Jason habang tumatawa ng malakas at may halong pagyayabang. Oo nga Jason, at parang ngayon ay nagsasawa ka na. Tama nga ang kasunduan natin, sagot ng isa sa kanyang kaibigan. Kailan mo ba siya iiwan? Kailan mo ba siya paglalaroan at ipapahiya gaya ng napag-usapan natin noon pa? Tumawa ng mas malakas si Jason, isang tawang parang kutsilyong tumusok mismo sa puso ni Valerie. Iiwan ko na siya sa lalong madaling panahon. Nagsasawa na ako sa kanya. Ang lungkot kasing kasama. Laging seryoso at walang ibang alam kundi ang umibig lang sa akin. Nakakabagot na. At saka, huwag ninyong kalilimutan, siya ay naging parte lamang ng ating pustahan. Ang pustahan na kung saan ang layunin ay paibigin ko siya. Pagkatapos ay paglalaroan at itatapon. Isa lang siya sa mahabang listahan ng mga babaeng na biktima ko. Wala siyang pagkakaiba sa kanila. Lahat sila ay mga laruan lamang para sa akin. Parang gumuho ang mundo ni Valerie. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila bumigay. Ang bawat salitang narinig niya ay mas masakit pa kaysa sa apoy na tumatagos sa kanyang laman. Ang lahat ng pangako, ang lahat ng lambing, ang lahat ng pag-ibig na akala niya ay totoo, pawang mga kasinungalingan lamang, pawang bahagi lamang ng isang laro at pustahan kung saan siya ang talo at siya ang ginawang katawa-tawa. Ang luha ay bumuhos ng walang pigil mula sa kanyang mga mata at ang sakit na nararamdaman niya ay hinahaluan ng matinding galit at puot. Umuwi si Valerie na parang bangkay na lumalakad at ang kanyang puso ay wasak na wasak. Nang makita siya ng kanyang ina, agad na nalaman ng matanda ang lahat. Nakita niya ang mga luha, ang pagbagsak ng balikat at ang matinding sakit sa mukha ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagpipigil ay tuluyang nawala. Ang mata ng ina ay naging kulay pula. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng nakakatakot na ngiti. At ang hangin sa kanilang bahay ay naging mabigat, mabaho at puno ng masamang hangarin. Sinabi ko na sa'yo, Valerie. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magtitiwala sa kanya. Bulong ng ina, ngunit ang boses nito ay hindi na malungkot. Ito ay boses ng isang halimaw na gising na mula sa mahabang pagtulog. Pero huwag kang mag-alala anak. Ang bawat luha na pumatak mula sa iyong mga mata ay pagbabayaran niya ng sarili niyang dugo at laman. Ang bawat sakit na naramdaman mo ay dadamhin niya ng higit pa sa 1,000 beses. Ang lalaking iyan at ang lahat ng kasama niya ay walang sino man sa kanila ang makakaligtas. Ituturo ko sa kanila kung sino ako. Ituturo ko sa kanila kung ano ang ganti ng isang ina na nasaktan ng kanyang mahal na anak. Simula ng gabing iyon, nagsimula ang matinding bangungot at katatakutan hindi lamang para kay Jason, kundi pati na rin sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang buhay at kasamaan. Ang unang tinamaan ay ang mga kaibigan ni Jason na siyang nag-udyok sa binata sa pustahang iyon. Ang bawat isa sa kanila ay biglang nagkaroon ng kakaibang karamdaman na walang gamot at walang makakapagpaliwanag.
Ang isa sa mga kaibigan niya ay biglang napabalikwas habang natutulog dahil sa matinding kate at hapdi sa buong katawan. Nang sindahan niya ang ilaw, sa kanyang matinding takot at pagsigaw, nakita niya ang kanyang balat na puno ng maliliit na butas at mula sa bawat butas ay gumagapang palabas ang libu-libong uod, langgam at matatalim na insekto na kumakain sa kanyang laman habang siya ay buhay pa. Ang kanyang sigaw ay narinig sa buong baryo at nang makarating ang mga tao, nakita nila siyang gumugulong-gulong sa sahig, puno ng dugo at insekto, habang ang kanyang mga mata ay lumalabas sa sobrang sakit hanggang siya ay mamatay sa matinding pagdurusa. Ang isa pa ay biglang nagsimulang kainin ang sarili niyang laman dahil sa isang sumpang nagpaibig sa kanya na ang sarili niyang katawan ay ang pinakamasarap na pagkain. Ang iba naman ay natagpo ang patay na. Ang kanilang mga katawan ay tuyot na parang tuyong dahon na walang laman at dugo sa loob, at ang kanilang mga buto ay parang durog. Ang bawat isa sa kanila ay namatay nang may nakaukit na takot sa kanilang mga muka, at ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Walang doktor, parmasyutiko o matatalinong tao ang makakapagpaliwanag kung anong nangyayari sa kanila. Ang buong baryo ay nabalot ng takot at pangamba. Ang mga kaibigan ni Jason, ang mga kasama niya sa pustahan at kasamaan, ang bawat isa sa kanila ay dinanas ang iba't ibang uri ng matinding parusa. Ang iba ay nilamon ng lupa habang sila ay naglalakad sa daan. Ang iba ay pinagsasakmal ng mga kawan-kawan na mga ibong uwak na biglang bumulusok mula sa langit upang tukain ang kanilang mga mata at laman. Ang iba ay nagkaroon ng mga ugat at damo na tumubo mula sa kanilang lalamunan at tiyan hanggang sa sila ay mabilaukan at mamatay. Ang bawat gabi ay puno ng mga sigaw at sakit at takot mula sa mga bahay ng mga biktima. Ang buong baryo ay alam na may masama at nakakatakot na puwersang gumagalaw sa pagitan nila. At ngayon, panahon na upang harapin ni Jason ang kanyang sariling kapalaran. Isang gabi, madilim at puno ng makapal na ulap ang langit. Walang buwan at walang bituin. Ang hangin ay umiihip ng malakas at malamig at ang puno ay gumagalaw na parang mga nilalang na galit at handang sumakmal. Si Jason ay mag-isa sa kanyang bahay. Mula nang magsimula ang mga kamatayan at kababalaghan, siya ay laging nanginginig sa takot. Alam niya sa kanyang puso na siya ang dahilan nito. Alam niya na ang lahat ay konektado kay Valerie at sa kanyang ina. Sinubukan niyang tumakas. Sinubukan niyang umalis sa baryo. Ngunit sa bawat pagtatangka niya, kahit anong daan ang kanyang tahakin, palagi siyang bumabalik pa rin sa harap ng bahay ni na Valerie. Parang may nakatali sa kanyang paa na hindi siya hinahayaang lumayo. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ang pinto ng kanyang bahay ng kusa. Walang tao sa labas, ngunit mula sa dilim ay lumabas ang ina ni Valerie. Ang kanyang anyo ay hindi na katulad ng dati. Ang kanyang buhok ay nakapalibot sa kanyang buong katawan na parang mga ahas na gumagalaw. Ang kanyang mga damit ay itim na itim at tila gawa sa mga pakpak ng insekto at dahong tuyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kulay ginto at berde, at ang kanyang mga kamay ay mahahaba at matatalim ang mga kuko. Sa likuran niya ay nakatayo si Valerie. Ang kanyang muka ay walang emosyon, walang luha, ngunit puno ng lamig at kawalan ng pakialam. Napaatras si Jason at napaupo sa sahig dahil sa sobrang takot. Ang kanyang mga ngipin ay nagbabanggaan dahil sa panginginig. Bakit? Bakit po? Ano pong kasalanan ko? Nauutal na tanong niya kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niya ang sagot. Dahan-dahang humakbang palapit ang ina ni Valerie. Ang bawat hakbang ay parang pagyanig sa lupa. Ang kanyang boses ay parang libu-libong tinig na nagsasalita ng sabay-sabay, garalgal at nakakapangilabot. Nagtataka ka pa ba? Walang hiya ka? Ikaw na walang puso. Ikaw na walang dangal. Ikaw na gumagapang na parang uod sa lupa. Ang tanungin mo ay iyong sarili kung bakit. Tumigil ang matanda sa harap mismo ni Jason. Itinuro niya ang kanyang anak na si Valerie. Ito ang aking anak, ang aking dugo, ang aking buhay. Siya ay ipinanganak na malinis, mabait at walang malay sa kasamaan ng mundo. Siya ay tahimik at umiiwas sa lahat. Ngunit ikaw ang pumasok sa kanyang buhay gamit ang mga kasinungalingan. Ikaw ang gumamit ng iyong kagandahan at dila upang paibigin siya para lamang sa isang pustahan at laro. Ang kanyang puso na kasing linaw ng kristal ay iyong dinurog at ginawang putik at dugo. Ang kanyang mga mata na laging nakayoko sa hiya ay iyong pinabaha ng luha dahil sa iyong kataksilan. Lumuhod ang matanda sa harap ni Jason at dinala ang kanyang mukha ng malapit sa mukha ng binata. Ang amoy na lumalabas sa kanya ay amoy nagbubulok na karne at usok ng impyerno. Sinabi ko na sa iyo noon pa man, binata.
na kung sino mang magdudulot ng sakit at luha sa aking anak, ako ang gaganti. At ngayon, narito ako, ang lahat ng mga kaibigang kasabwat mo. Silang lahat ay itinawid ko na sa kabilang buhay. Ngunit ikaw ay naiwan pa rito. Sinadya kong ihuli ka dahil ang parusa para sa iyo ay hindi kamatayan lamang. Ang parusa na para sa iyo ay ang damdamin ng bawat sakit, bawat hapde, bawat hirap at bawat pagdurusan na nararamdaman ng lahat ng babaeng nasaktan mo at ng aking anak. Dadalhin mo ito sa iyong katawan ng buo at buhay na buhay. Sinubukan ni Jason na sumigaw at tumakbo ngunit parang nakapako ang kanyang buong katawan sa sahig. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang boses na lumalabas. Itinaas ng ina ni Valerie ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang palad ay makikita ang libu-libong maliliit at mahiitim na insekto, mga buto, mga tinik at dugong nangingitim. Tanggapin mo ang aking regalo, Jason. Ito ay ang regalo ng katarungan. Isinara niya ang kanyang palad at sa isang iglap, naramdaman ni Jason na parang 1,000 kutsilyo ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang buong katawan. Sumigaw siya ng ubod lakas, isang sigaw na puno ng matinding sakit na umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang kanyang balat ay nagsimulang bumuka-buka at mula sa bawat hiwa ay lumalabas ang mga uod at insekto. Ang kanyang mga buto ay nagsimulang kumaluskos at maputol-putol sa lahat ng kanyang katawan habang siya ay buhay pa. Ang kanyang mga bituka ay nagsimulang umikot at magkabuhol-buhol. Ang kanyang mga mata ay nakakita ng mga bangungot at mga imahe ng lahat ng babaeng niloko niya. Lahat sila ay nakatayo sa paligid at nakatitig sa kanya na puno ng galit. Ang matinding sakit ay hindi tumigil. Ito ay parang apoy na hindi namamatay. Parang tubig na lalong lumulunod. Parang tinik na lalong tumutusok. Gusto na niyang mamatay. Gusto na niyang wakasan ang lahat. Ngunit ang kapangyarihan ng mambabarang ay pumipigil sa kanya upang manatili siyang buhay at mulat ang isipan habang ang kanyang katawan ay unti-unting nawawasak at kinakain mula sa loob palabas. Pakiusap, patayin niyo na ako. Parang awa niyo na. Ang garalgal na daing ni Jason habang ang mga luha at dugo ay sabay-sabay na umaagos sa kanyang muka. Lumapit si Valerie. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ni Jason. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Noon, Jason, noong una mo akong niloko at pinaasa, ako rin ay humingi ng awa at katarungan. Ngunit ikaw ay tumawa lamang at itinuloy ang iyong masamang laro. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay bahagi lamang ng isang butil kumpara sa dagat na sakit na ibinigay mo sa akin at sa iba pa. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay agad. Dadalhin mo ang pagdurusang ito ng mahabang panahon. Gagapang ka, hihingi ka ng tulong, ngunit walang sino man na makakarinig at makakatulong sa'yo. Ang bawat sandali ay magiging parang walang katapusang taon ng impyerno para sa'yo. Tumalikod ang ina at anak at dahan-dahang lumakad palayo papunta sa dilim habang ang mga sigaw ni Jason ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang katawan mo ay mananatili rito, sira-sira at puno ng sakit. Huling sabi ng mambabarang bago tuluyang mawala sa paningin niya. Ang iyong kaluluwa ay hindi rin makakalaya. Ito ay mananatili sa iyong katawan upang damdamin ang lahat hanggang sa dumating ang araw na sa tingin ko ay sapat na ang iyong pagbabayad. Kinabukasan, nang puntahan ng mga tao ang bahay ni Jason, nakita nila siya. Siya ay buhay pa, ngunit ang kanyang anyo ay hindi na makilala bilang tao. Ang kanyang katawan ay tuyot, puno ng sugat at insekto. Ang kanyang balat ay nakabitin lamang sa mga buto, at ang kanyang mga mata ay nakadilat ng malaki na puno ng takot at pagdurusa. Ang kanyang bibig ay gumagalaw-galaw at bumubulong ng mga salitang, "Masakit, nakakatakot, patawarin niyo ako." Ngunit walang makaintindi o makatulong sa kanya. Hinanap ng mga tao ang ina at anak na sina Valerie, ngunit wala na sila sa kanilang bahay. Ang bahay ay walang laman at parang matagal nang walang nakatira. Sinasabing lumipat na naman sila sa malayong lugar upang manatiling tahimik at ligtas, ngunit laging handang gumanti kung sino mang muling mang-aapi. Si Jason naman ay naiwan. Siya ay inalagaan at inilipat sa isang maliit na silid sa gilid ng baryo. Ang bawat araw at gabi ay puno ng kanyang mga daing at panaghoy. Ang mga insekto at sakit ay hindi kailanman umalis sa kanyang katawan. Nabuhay siya ng ganon sa loob ng maraming taon. Dahang-dahang nasisira at nagdurusa. Hanggang sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagbabayad, siya ay tuluyang binawian ng buhay. At mula noon, sa baryong iyon at sa mga kalapit na lugar, naging kwento at babala ang nangyari kay Jason.
Ang bawat lalaking nagbabalak manloko, manakit o maglaro ng damdamin ng babae ay laging inaalala ang kwento. Inaalala nila ang tungkol kay Valerie, ang magandang dalagang misteryosa, at ang kanyang ina, ang mambabarang na handang gawing impyerno ang buhay ng sino mang manghas manakit sa kanyang mahal na anak. At sinasabing hanggang ngayon, kung makakapunta ka sa liblib na lugar kung saan sila huling nakita, minsan ay maririnig mo pa rin ang mahina at nakakapangilabot na bulong na parang nagmumula sa hangin. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil ang bawat sakit na ibibigay nyo sa iba ay babalik sa inyo ng mas matindi at mas masakit pa. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawangkathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!